Ano ba ang kaibahan ng niche o ng post branding? Narinig niyo ba ang dalawang salita na ito? Ay halos pareho sila magkatulad, ngunit mayroong kaibahan. Alamin natin kung ano ang mga ito. Ang niche ay tumutukoy sa iyong content na pinili, maging ito ay tungkol sa tutorial, funny videos, lifestyle, travel blog, o a day in your life, o ano pa man na lifestyle na pwede mong i-feature, and so many other niche na pwede mong piliin. Kaya ang iyong pag-uusapan dito sa Facebook ay ang iyong niche. Nakilala ka na ikaw ang itong creator, matutukoy kanila dahil sa iyong pinili na niche. Kaya ang pagiging content creator mo ay dapat ito ay nauugnay sa pinili mo na content. Dahil ang content na yan ang dahilan na ikaw ay panoorin ng iyong mga viewers or followers or audience. Kaya kung pansin nyo kapag ikaw ay nagkaroon ng followers at bigla nagbago ka ng yung niche o yung content, ay nag-unfollow sila sa iyo dahil hindi na nila nagustuhan ang sunod mo na mga ginamit na content. Kaya dapat isa lang ang gagamitin dito sa bawat araw. Naranasan ko yan nang I was still a beginner sa content creation. Akala ko noon ay kahit ano lang na video, ano lang na picture, ay pwede ko nang i-post. Halo-halo, random ang posting ko. Kaya talagang hindi ako nagkaroon ng earnings noon kahit cents or $1. Hanggang nalaman ko na unti-unti nagkaroon ako ng learnings everyday about niche and content policies, and of course the Facebook guidelines. Ganun pa man, nagkaroon ako ng isang engaging content. Marami ang talagang nanood. Yung video na yun ay it was filmed, recorded on the spot. There was no planning, there was no script of that, na nandoon ako sa isang shopping center na kumakain ng snacks time dahil ako ay naniwala na if there's no picture or video, it did not happen. So while having that snacks na pagkain, ay nagvideo ako having my own documentation. Habang kumakain ako ay may lumapit, hindi ko lang alam kung siya ay dicer, siya ay endorser ng product na kinakain ko, or just a vlogger also like myself. Kaya tinanong niya ako, sabi niya, ate, kumusta ang aming product? How is it? Sabi ko, bakit ate? Hindi naman tayo magkapatid. O nanay, sabi naman niya, nanay, what is your reaction about this product namin? Sabi ko naman, wag mo kong tawag nanay, hindi naman kita anak, sino ka nga ba? Sinabi naman niya na auntie. So, ate, hindi naman ko naman kapatid yung nanay at tatay mo. So, although ang format ko, halos na tabunan yan, yung screen na yan. Capital letters pa halos lahat ilagay ko ng caption. Wala akong alam tungkol sa niche na yan. Paano gawin? Ay tinatawag na text montages or montages na prohibited format yan. Ganun pa man, hindi ako nagkaroon ng R&B. Sa halip, marami talaga ang nag-comment sa akin o an engagement super mataas because of my engaging content. Now, I've learned na mali pala yung ginagawa ko na yun, no, sa aking niche. I'm learning every day. Okay. Ano naman yung post-branding? Ang post-branding ay ang ginagawa ng content creator na siya ay makilala na siya yun. O, sa nakaraang vlog ko, tinutukoy ko yung caption. Na caption dito, na kapag gumamit tayo ng kulay, isa o dalawa lang. Huwag na itatlo. Or mas higit pa rin nakabuti kung isang kulay lang. And the same color in all your posting. Sa akin, I used to
apply yung pula na kulay, and with the font. Maraming uri ng font na pagpilian mo. Click mo lang. Classic na siyang ginagamit ko. Meron pang iba. Elegant, neon, typewriter, so on and so forth. Ikaw na ang balang pumili niyan. Gamitin mo yan na pare-pareho, na hindi pa iba-iba. Na ngayon ang caption mo ay pula, bukas ay asul naman. O ang font na ginamit mo, classic ngayon, bukas elegant or neon. So yon sa caption yon. Ano pa? Anong uri ba siya na content creator? Serious ba? Or serious with the sense of humor? Nagpapatawa rin siya? Or completely na walang sense of humor? Yan ang brand niya. Siya yon, makilala mo talaga. O anumang behavior ng isang content creator, anong mga formats na ginamit niya, na sariling kanya lamang. Siya lamang gumagamit yan. Hindi makikita sa ibang content creators. So, post-branding is something that will make a creator different from other creators. Na it will be easily identified by his or her viewers na siya yon. Kaya, halos magkapareho naman, no, ang dalawa. Ngunit, may kaibahan talaga. So, to make this recapitulation, ang niche ay ang mga dahilan na ang iyong viewers or audience or followers ay ikaw ay panoorin. Samantalang, ang post-branding ay mga dahilan na bakit ikaw ang kanilang panoorin. Okay, nakuha ba ninyo? So, niche ay yung content mo na isa lang ginagamit mo. Hindi halo-halo, hindi random. Dahil hindi ka na ma-recognize, hindi ka ma-assist ni Mita, ni Algo kapag iba-iba ang iyong niche. Isa lang. Then, post-branding, ang iyong pagkakilanlan as a content creator. Your identity. Nakuha ba ninyo? Kuha ba ninyo ang mga discussion ko? Kung mayroon kayong nagustuhan o mayroon kayong idagdag o ibawas sa mga nabanggit ko, aling bahagi kaya ang talagang tumawag ng pansin sa inyo sa discussion na ito, paki-likes, comment, share, at paki-send na rin ng stars kung nagustuhan ninyo ang video na ito, kung may nakuha kayong kalaman o kabuluhan. Kung wala kayong nakuha na kalaman, ay huwag kayong mag-send. Ito ang ibinagi ko ngayon. Tuloy lang ang pagsuporta sa akin. Share sa lahat ang aking reels dahil ang aking karanasan ay maging karanasan mo na rin. I am your teacher vlogger, Master Teacher 1, retired teacher, teacher being Erlinda Bing Basilia Rindon, live and alive, alert, awake and enthusiastic, somewhere in Life is Here, Davao City. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live good person, good life. Long live good life, good person, you. Thank you for watching. Until my next vlog. Thank you and mabuhay!